Baka hindi nyo pa alam, no? Kung bakit saan ako kumuha ng lakas ng loob na bumiyahe mula Manila to Mindanao. Shout out kay Saan tayo pupunta ha? Mga first timers. Pambahay tayo ngayon. Ay naka. Teka lang, tatawid muna ako. Ayan. Ayan. Good morning mga first timers. Ano first time ang meron sa inyo ngayon? Wow. Wow. Hey, good morning. Oh. Babasa nyo ba yan? Diyos ko Lord. Kanina nagpicture ako, tapos doon ko lang din nabasa yung nakalagay dito sa damit ko. Kaya pala kagabi ay sabi sa akin ni Prisha dito sa shop, sabi niya, bukas isuot mo tong isuot mo nga tong damit na to, pamasok mo. Sabi ko ayoko yan, kasi sabi ko makapal. Hindi kasi ako nagsusuot ng makakapal na damit. Gusto ko yung mga dry fit lang na pag naligo tayo somewhere o pag pinagpawisan, minutes lang tuyo na. Hindi talaga ako pa ng makakapal. Lalo na pag makakapal ang mukha. Joke lang. So kaya ko rin ang umaga, sinuot ko. Tapos yun pala nakalagay dito. Napasok ko habang nagsiselfie ako kanina, kasi akala ko simple design lang. Nakalagay dito. Ano ba nakalagay dito? Huwag utangan. Wala. Pero huwag utangan, walang pera. Tapos sabi ko, grabe naman yung damit na yan, pinasuot mo sa akin. Eh sabi niya sa kanya, bakit? Totoo naman talaga, wala ka naman talagang pera eh. Oo, kasi sa totoo lang naman kasi talaga wala talaga akong malaking perang hawak palagi. Kasi lahat ng mga pumapasok sa akin ay hindi ko hawak yun. Kunwari, nagbabayad yung mga brands na kinikerry ni Boy P. Hindi naman excuse me po. Samirin ako eh. Hindi ibig sabihin nun na kapag may dumadating na blessing sa kay Boy P, winawaldas, hindi. Pinapasok namin diretso yun sa negosyo kasi sayang eh. Sayang yung ikot, di ba? Sayang na ibis na isave mo yung pera mo, do ang negosyo sugal, di ba? Lahat pwede pasukin yan, pero hindi para sa lahat. Pero dapat talaga pag nagnegosyo ka, malakas talaga yung loob mo eh, di ba? The more na pag konti ang sinakripisyo mo para sa negosyo, maliit din ang pwede mong kitain. Pag nilakihan mo yung taya mo, wala ka din ang papasok sa'yo. So parang ganun. So literally, may pera naman ako, pero wala kayong pwedeng utangin. Kasi wala akong papautang sa inyo. Pautangin ko yung helmet, ha? Soon! Kasi magkakaroon tayo ng home credit sa First Time Moto. Isipin yun, itawid ko yun, ha? Okay, speaking of First Time Moto, wow naman talaga, storyteller. Sabi nga ni House Hunter Moto. Ayan, shoutout sa kaibigan ko, si House Hunter Moto. Sabi niya, storytelling, motovlogging is about yung motovlogging daw is about motorcycle. Okay? Storyteller, motovlogger, tells about the story. Parang ganyan. Pero hindi ako sure, ha? Pero ito yung clip niya na yun. What is motovlogging? Storytelling. What is motovlogger? Storyteller. Di ba? Napakagaling ng paliwanag. Hindi tayo about negosyo ngayon. Hindi tayo about kung saan tayong event pupunta or brand deals. Gagala lang tayo. Di ba? May mga inaasikaso lang akong mga bagay-bagay ngayon. Siyempre, alam mo na, di ba? Huwag natin pag-usapan. Basta kung gusto nyo ng helmet, ha? First Time Moto. Speaking of First Time Moto nga pala, ulit ako, ha? Pupuntahan natin yung First Time Moto Malolos, kung saan yun yung shop na kung saan tayo nagsimula. Bisitahin lang natin para makapakita nyo. Baka kasi akala nyo sarado na yung First Time Moto na yun eh. Hindi yun eh. Ngayon papasilip ko sa inyo, ha?
Drive muna ako. Sumapang Bata. Ito yan, Sumapang Bata. Ito yung Sumapang Matanda. Papunta to ng First Time Moto. Yung bahay namin nandun sa kabila. Ito, teka, silipin ko lang. Alam mo dati, nung nasa Malolos pa kami, First Time Moto Malolos, lagi akong sumisilip dito sa lugar na to. Hindi ko alam kung bakit. Aliw na aliw akong sumisilip talaga sa mga surplusan. Lalo na yung may mga lutuan. Ay, mga takore na ganyan. Ayaw kong hawakan eh. Huwag tayo maghahawak-hawak. Ang ganda ng pulang bago. Pumasok no sa First Time Moto. Ganda. Backpack ba yan? Ay hindi. Handy lang. Ganda. Ayun pa, may backpack pa dun. Tanungan natin. Kulay pula. Tanong ko nga to. Tapo. Bakit walang tao? Ito maganda to. Hinawakan ko din, ano? Di ba? May alcohol naman ako din. Ang ganda pumasok. Welcome to First Time Moto Malolos! Yan! Idol! Mga kaibigan ko dito. Ayos lang! So, ayan. Na paano yun? Naplatan? Ha? Ikaw pa ba? Busy lang, pero hindi kita makakalimutan. Pagupit ka na. Nagpagupit na ako eh. Ha? Layo na pinagpagupitan ko, hindi sa Quezon City. Kailangan sa photoshoot eh. Nabigla ako. Next time nagupit ko, sa'yo ulit. Oy bro, na paano yan bro? Butas pa ito eh. Ha, butas? Ayan, andyan ang ano bro. Kita mo yung mga nakasapit na mga saging na yan? Andyan ang vulcanizing. Kaya pala nakita ka na nagtutulak eh. Oo. Sige, silipin ko lang. Aerox 2021 Carbon Lodi. Sa wakas. Magandang umaga. Good morning, first timers. Good morning mga first timers. Oy, kilala ko yan ah. Ha? Parang ako yan ah. Ha? Parang ako yan. Papakilala ko sa inyo si Bro Wally. Ayan. Siya ang in charge dito sa First Time Moto natin. Siyempre, ang First Time Moto kasi dito sa Malolos ay franchise na to, di ba? At si Bro Wally, kaibigan ko, ang nag-franchise sa atin nung First Time Moto. So, lahat na makikita nyo sa shop ng First Time Moto ay andito rin. So, syempre, may mga Geely helmets tayo dyan. Ayan, may mga Kobe products tayo. Kompleto, dami. Kobe helmet, disinfectant, CVT, gear oil, chain lube, and tire sealer, anti-fog, rain, at syempre yung pinlock natin, pinlock 30. At ito yung masarap sa mga motor natin. May motul na rin tayo. May jersey din ng first timer dito, gloves. Ako, napakadami accessories. Tapos meron dito na mga brackets pang motor, filters, brake pad, bola. Ayan no. Tapos airflow to, 'di ba? Cooling fan. Okay, clutch lining. Tapos may mga bola. So may mga parts na rin dito ng motor na belts meron dito at kung ano-ano pa mga pindutan, domino. Bigyan nga kita, magpapagawa ko kasi kailangan ko bro magdala ng maraming sa Mindanao. Tapos mag-stock tayo dito ng sticker din. So kilala niyo ba 'yan? Ano, yung skin Ducati ah. O siya. O sige bro, tutuloy mo na ako kasi pupunta rin ako kay Papagadi. Magpapaschedule lang. Hindi pa ako magpapagawa pero magpapaschedule lang ako nung yung bell niyan sunog. Oo. May dragging yung si Spike eh. O paano? Tutuloy na ako. Ha? Ayan, inaanyayahan ko lahat-lahat ng mga first timers na gusto ko lang linawin na hindi kasi sarado to. Bukas pa rin ang First Time Moto Malolos, no? Anytime, any day, pwede kayong dumaan dito. Maraming mga helmets at accessories ang nag-aantay para sa inyo. Monday to Sunday, 9 to 7 p.m. Gabi, 7 p.m. ng gabi. Hanggang 7 p.m. ng gabi. So,
Mahabang oras. Thank you bro, see you. Robinson's Place, Malolos. Ang lugar na sobrang nami-miss ng anak ko, si Hana. Grabe, magdadalawang taon na siyang hindi nakakapasok ng mall. Pero meron siyang ginawa. Kasi dati kapag pumupunta yun ng mall, dati sasabihin lang niya yan, papasya lang. Ayan. Kasi meron kami, kasi syempre behind the camera naman, kasi meron naman akong responsibility bilang isang tatay. Dati lagi kaming nagbabangay ni Hana kasi lagi niya ako nasa scam dito sa Robinson's Place, Malolos na yan. Bago umalis ang bahay, ang gagawin niya sa akin yan, usap kami. Sabi ko, kakain lang tayo sa Robinson's ha, wala tayong ibang bibilin. Kasi every time talaga pupunta ng Robinson's, may bibilin talaga yun eh. Oo, sige, kakain lang. Pagdating ng Robinson's, yari ka na, hold up ka na. Pero ngayon magdadalawang taon na siya na tawag dito, na hindi nakakapunta ng mall. Na-discover naman niya ngayon yung mga online, sa Lazada, sa Shopee. Ayun, yun ang ginagawa niyang mall ngayon. Pero syempre, bilang isang tatay, hindi naman tayo basta-basta bibili na lang ng bibili ng kung gusto nung anong anak natin. 'Di ba? Sabi ko nga sa vlog ko dati na medyo na misinterpret ng iba na bakit sinabi ko daw na challenge, na challenge instead of blessing nga. Kasi para sa akin kasi lahat ng mga binibigay na blessing ng taas, sabi ko nga ay i-challenge ka muna ng taas kung karapat-dapat ka sa blessing na ibibigay niya para sa'yo. Once na nagpasayin mo at napatunayan mo yun sa kanya ibibigay sa'yo. Kaya sinabi kong challenge instead of blessing. Okay? Tulad yan, kunwari si Hana may gusto siyang ipabili kasi nagti-tiktok siya. I mean, hindi naman siya yung tipong bata na pabili na ng pabili. Kusa maglilinis ng motor yan. Lilinisin niya yung motor mo. Tapos alam mo na sa sarili mo na dapat may reward siya. So tatanungin ko na lang siya, hindi ba pwedeng ano na lang, pabili ng pabili o bilan mo ng bilhan yung anak mo. Dapat dapat ipakita mo rin sa kanila na bakit deserve mo, ipakita mo sa kanila na bakit deserve mo na mabigyan ng isang, kunwari bibili ng earphones para sa phone niya, o bakit mo deserve itong earphones na to na bibili natin sa online. So alam mo na rin sa sarili mo, kasi naghugas siya ng motor, nililisan niya ng motor, lilinisin niya yung kwarto ko. Ganon ba? Ganon. So di ba, bago tayo nagbibigay ng isang bagay para sa mga anak natin, nakikita natin sila ng karapat-dapat silang bigyan kasi may ginawa sila. So ganon doon yung blessing natin sa buhay. Okay? Hindi na basta-basta, Lord, gusto kong magnegosyo, boom, bibigyan ka ng negosyo. Teka, kung ako si Lord, alamin ko muna ikaw. Teka lang, titesting muna kita kung kaya mo hawakan yung blessing na ibibigay sa'yo. Pakitaan mo muna ako na karapat-dapat ka. Ganon. Saka ako, kapag nakita ko sa'yo at napatunayan ko sa'yo na kaya mo to, saka ako ibibigay sa'yo yung pagpapalang gusto mo. Ako nga po pala si Pastor Boy first time. GTR Speed Tech tayo. GTR Speed Tech. Good morning bro. Si Doc. Good morning Doc. Papaschedule ko sa'yo. Papaschedule ko na sa'yo si Spike. Dadali natin siya sa Mindanao. Kaso oo. Ang problema nito, di ba umusok to Doc sa bundok, nag-violet, ngayon nagda-dragging. Anong papalitan natin? Hindi, clutch spring lang. Hindi na tayo bibili ng bagong bell. Pwede pong clutch spring na lang papalitan natin. Tapos yung bell, kahit hindi mo napapalitan. Hindi na. Kaya yung stock pa rin, babalik yung talong. Kung papareprove mo, hindi na siya babalik sa pagkatalong. Bukas, pwede ko. Tapos ipa-change oil ko na din. Thank you, bye-bye. Okay. Bukas, ipapasok na natin si Spike sa GTR Speed Tech. Stroll lang tayo. Ikot-ikot tayo kahit saan tayo makarating ngayon.
Check nga natin kung bukas na yung tulay dito. Binalita to na magbubukas doon ng 31 eh. 31 ngayon. Ngayong araw. Ngayong araw bukas na yung tulay. Halos isang taon to na sobrang traffic dito sa Tabang. Giginto. Ayan, bukas na. Maayos na. Ginagawa na yung trend dito. Haha. Solid. Dito tayo papasok. Ay hindi, sa kabila yata yun eh. Doon yung wala. Sige, dito na lang, bahala na. Medyo pinag-aralan ko na kasi yung nakaganito ako. Pag nagda-drive kasi dati nakaganyan ako lagi, di ba? Kaya sobrang awit sa mga braso. Nakaganyan ako dati. Ngayon pinag-aralan ko na nakababa lagi ito. Ayan o. Ganda o. Munting Paraiso Food Park. Silipin lang natin. Wow. Ganda ng vibe. Parang ano nga. LU. Naka po. Ito na naman. Decision sa buhay. Saan kaya tayo? Dito o dito? Dito o dito? Tayang umando. Uy, dagat na rin to ah. Dagat na rin. Okay. Ay, nadaan ako dito. Pero wait lang. Hindi na natin kailangan lumayo. Kailangan natin maka-discover ng magandang pwedeng puntahan dito. Anong meron ba dito? Ano to? Sitio Sibakan. Nako, Sibakan dito. Wow. Ayun. Teka, ano muna tayo? May mainom. Umawin talaga ako. Bibili ulit ako ng maano ko. Mainom. Ha, sarap pa. Relaxing ah. May yate pa dun oh. Di ba Ubando po to? May patagos din po to pa Hagonoy? Hagonoy o... Pati Hagonoy? Ah, sige po. Hindi ko lang sinasabi. Matagal na akong viewer ni Seth TV. Sabi ko, ang bihira, ibang klase. Alam mo yung pag nakita mo yung content niya, same as sa'yo dati na nagta-travel. Pero news type yung sa kanya eh. Tapos, ang dami nagko-comment na sana magsama kami dalawa ni Seth TV. Magkikita kami ni Seth TV sa Leyte. Yan. On the way to Mindanao ay ihinto tayo sa kanya. Mag-suspend tayo ng siguro at least 2 araw bago tayo dumiretso ng Mindanao. Kasama na natin si Biyahe with Ganon at mukhang mayroon pa kaming isang kasama, si MotoGP. Baka hindi nyo pa alam no kung bakit saan ako kumuha ng lakas ng loob na bumiyahe mula Manila to Mindanao. Shout out kay JM Moto Adventures. Siya yung kauna-unahang napanood ko na nagmotor to Manila, from Manila to Mindanao. Tapos na stranded siya sa bago magmatnog port. Nag-station ng 2 araw doon. Nag-stay siya sa hotel, walang ginagawa. Mamimit ko siya soon. Bibigyan natin siya ng helmet, si JM Motovlog. Okay? Pupunta siya sa shop. At syempre, sigurado natin na bago tayo pumunta ng Mindanao, gusto ko siya makausap, makilala in person. Hingi akong tips, di ba? At ngayon ay nag-upload na naman siya. Nag-North Loop siya mag-isa, nag-upload siya ng isang vlog niya kagabi. Grabe, ibang klase. Yung bumiyahe ka na mag-isa, tapos hindi mo alam kung anong... Sobrang bilib ako. Ayun,
Yun yung dapat nyo ring abangan. Bibigyan ko lang ng mga updates. And bukas, dito ko na tatapusin yung vlog. Bukas ay iiwan ko na muna si Spike sa GTR Speed Tech para i-condition. Okay mga first timers, maraming salamat sa pagsama. Life is good. Itong lugar pala na to ay papunta na pala tong Valenzuela. Nadaanan ko na to dati. Nag-iba lang yung itsura niya. Suminis ngayon yung Venice. Pahinga na kayo, tulog na kayo. Pagising nyo bukas, sabay-sabay tayo magkape. Life is good. See you tomorrow, mga first timers. Skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh my, it's been a while now since I saw you, but it feels like